lumapit sa inyo si Narsolis. Meron na ipapatrabaho sa inyo na meron basbas sa itaas. Ang tanong ko gawain ba talaga sa loob ng preso ito? Opo, Your Honor. So pag meron gustong bawasan, mag-uutos lang sa mga maghahanap ng preso na meron kakayanan pumatay. Opo, Your Honor. Okay. So, ito lang ini-establish ko, Mr. Chair, no? This kind of practices. So nung gawin po ninyo yung pagpatay, kasalukuyan po silang kumakain po noon? Pinatapos muna namin kumain sila po at saka ng sigarilyo ng isang stick, tapos yun na. Gaano po katagal yung proseso ng pag-execute po ninyo? Matagal-tagal din po kasi matagal ko pong natumba si Wang kasi malaking tao po. Tsaka maliit lang po yung gamit ko. May bang mga sounds na naganap? Nagsisigawan na po sila. So kung nagsisigawan, may nakakarinig po ba dito? May mga nakarinig po, mga kasamahan din naming katabi ng silda, yung Bartolina. Kasi anim na silda yung Bartolina. Hindi siya to. Hindi to. Okay, ayan. Sinusubukan lang kita. So, thank you so much for being so truthful. Kasi, alam mo, ang credibility dito ng ating mga witness ay sinusubukan natin. And basically, you pass may observation. So, pakikuha na lang yung ating mga pictures, no? Kasi yung dalawa, tama ka. Pero yung isa, tama ka pa rin. And basically, now, I agree na yung mga sinasabi mo, totoo. Dahil sa haba ng panahon na nilagay nyo sa kulungan, masasabi ba na ang buhay nyo ngayon na nagkaroon ng halaga? Opo, Your Honor. Nung pinakita ho sa inyo yung listahan ng 32 Chinese na drug lords, bakit 3 lang yung pinapapatay sa inyo? Pinaliwanag niya po nasa yun ang lahat ng kalaban ng presidente. Yung lahat ng Chinese 32, pero yung iba nasa mga jail pa. Nasa ibang lugar, wala doon, hindi nyo kasama? Opo, ang sa inyo, 3 lang dyan ang tatrabahuin nyo. So yung 3 ang titirahin nyo? Opo. At kung sakaling may dumating, baka pwedeng sila na yung kasunod? Opo. Okay. Lumabas ho kayo? Opo, Your Honor. Ito ba, regular ba ito nangyayari sa inyo o sa mga ibang preso na pinapalabas? Minsan lang po, Your Honor, pag kilala nila ang mga taong nagpatawag sa amin, ipatawag nila kami sa labas po. Ano ibig sabihin nung ipinatawag? Bisita po, Your Honor. Ang ibig nyo sabihin na pinapalabas kayo ng grounds, pinapalabas kayo sa papunta sa city, paano ho ba itong palabas na ito? Kasi kanina may sinabi kayo, may galit kayo, no? Dahil niloko kayo. Sana rin yun po. Na gusto na kayong sinabi sa inyo na aside sa pera, palalayain namin kayo. Tanggapin nyo lamang yung, di ba? Binanggit ba sa inyo yun na tanggapin nyo lamang yung pagpatay sa 3 Chinese, ay bibigyan kayo, palalayain kayo at bibigyan kayo ng pardon? Opo, yun ang sinabi nila. Kausapin na nila yung presidente. Hindi ka ba natatakot na baka mamaya yung pamilya mo ay balikan? Hindi ka ba natatakot na ang inilagay mo o ang sinabi mong pangalan ay ang dati nating Pangulo? Panghuling tanong, ano po yung reaction po ng Superintendent Padilla nang tawagan po siya ng sabi po ninyo ni Presidente? Masayang-masaya siya. Nakita ko sa mukha niya, tumatawa siya. So masayang-masaya po siya. So ibig sabihin, successful yung kanilang ginawa po na quote-unquote trabaho. Opo, Your Honor. The former administration, seemingly and allegedly, did not only use the policemen to kill, but even use prisoners. Ngayon, kino-confirm nyo sa committee ito, oo, na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Opo, Your Honor. Okay. Gusto ko ring sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000 collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it
collateral damage? Hindi ko maintindihan. Mr. Chair, salamat po. Good afternoon, everybody. Tata and Andy, good afternoon. Well, siguro tanongin ko muna si Tata. Kanina kasi parang nabanggit nyo na nasa minimum na kayo, di ba? Sa minimum security. Opo, Your Honor. So, ang ibig sabihin ng minimum security is, ano bang ibig sabihin nun? Medyo malapit ka na. Malaki na po ang detention po. So, malapit ka ng lumaya, in other words. So, ilang taon ang hatol mo? 21, according sa pidawit mo? 21? Bali, 6 years to 12 years na po yung sentensya ko. Tapos, may violation po ako. Tumakas po ako. Tapos, nagkaroon na naman ng violation itong tatlong Chinese. Oo. Sa totoo lang, 6 years to 12 years na po. Tapos, naservisyohan ko na po yung lahat. Tsaka yun na lang ang binubulo ko yung ngayon. So, in Sa other words, tatlong Chinese. malapit ka na rin lumaya. Opo. Kasi 3 years and 6 months and 1 day ata yung ano mo, di ba? Opo. Yung penalty sa inyo. Ganon din si Andy. Andy, ganon ka din. Opo, Your Honor. Okay. So, kung malapit na kayong makalaya dahil after so many years, si Andy ata, 25 years ang binuno mo, no? Yes po, Your Honor. 1999 ka pa nandun. 1999 po ako nandoon pa sa City Jail po. So, in other words, mga 3 taon na lang ang bubunuin nyo. Ano? Opo. Hindi ko kasi ma-gets eh. Ano makukuha nyo on trying to tell your story in this committee? Ano yung parang benepisyo sa inyo? Ano po, Your Honor? Ang ibig sabihin, dahil sa ginagawa nyong ito, no, na nagbuwis na kayo ng mahabang panahon sa kulungan, 25 years, kamo. Ikaw naman, 21 years. So, magbubuno na lang kayo ng another, more or less, mga 3 taon. Laya na kayo. Kasi sa pagsasabi nyo ng totoo ngayon, o na sinasabi nyo na totoo, maaaring malagay ang inyong buhay sa kapahamakan. At maaaring malagay din ang pamilya nyo sa kapahamakan. Bakit nyo ginagawa ito? Para matapos na itong ano na ito, yung ginagawa nilang kasamaan. So, in other words, para bang, kasi kanina may sinabi kayo, may galit kayo, no? Dahil niloko kayo, Isa na rin yun po. na gusto na kayong, sinabi sa inyo na aside sa pera, palalayain namin kayo. Tanggapin nyo lamang yung, di ba? Opo. Binanggit ba sa inyo yun na tanggapin nyo lamang yung pagpatay sa 3 Chinese, ay bibigyan kayo, palalayain kayo at bibigyan kayo ng pardon? Opo. Yun ang sinabi nila. Kausapin daw nila yung presidente. So in other words, may galit kaya ginagawa nyo to para sa bayan. So, sinabi mo kanina kasi nakita mo si Garma, Tata. Opo, Your Honor. Si ano ba, si Andy, nakita ba si Garma? Hindi ko po nakita, Your Honor. Hindi mo nakita si Garma? Hindi po. Kasi kanina, I just wanted to confirm, no? May pakita lang ako sa iyo, Tata, para at least bibigay ko sa iyo, no? Bigay nga kay, Tata, tingnan mo mabuti yung mga pictures na nandyan. Opo, Your Honor. So, we just wanted to confirm, Mr. Chairman, that yung binabanggit niyang si Royina G. Garma ay yung pong former na CIDG ng Region 11. Am I correct? Tama po ba to? Opo, Your Honor. At alam mo rin siya na nasa PCSO na siya? Opo, Your Honor. Okay. At alam mo rin ba na si Art Narsolis ay nasa PCSO din? Hindi po. At hindi mo rin alam na, well, siguro, probably, mamaya, pinapiprint ko pa eh. I just search, na nakita po natin that may kaso rin si SPO4 Narsolis sa PCSO that was exposed by Mayor Cebu Mayor Tommy Osmeña. And we wanted to find out later para mapakita po natin that yung si SPO4 Art Narsolis ay kasama pa rin talaga ni Garma pagdating sa PCSO. So, isang pangalawang picture na pakikita ko sa iyo. Yung isang picture. Kasi binanggit mo tong si Napolcom Commissioner kasi siya ngayon eh. Yung tinitingnan ko affidavit mo, si
Edilberto Leonardo, former RDCIDG siya ng 11, Region 11. Opo. So, kilala mo itong mukhang to? Itong, Opo. so, will you confirm that this is the person that you are mentioning in your affidavit? Opo, si Sir Leonardo Edelberto po. Okay. Colonel. Thank you. Yung sa ikatlong picture na gusto ko pakita sa iyo, ito yung sinasabi mong si Superintendent Gerardo Padilla. Will you confirm that this is the same person that you are mentioning in your affidavit? Ito rin yung minimension mo? Siya rin ba si Warden or hindi siya to? Hindi. Hindi to? Hindi. Okay, ayan. Sinusubukan lang kita. So, thank you so much for being so truthful. Kasi, alam mo, ang kredibilidad dito ng ating mga witness ay sinusubukan natin. And basically, you pass may observation. So, pakikuha na lang yung ating mga pictures, no? Kasi yung dalawa, tama ka. Pero yung isa, tama ka pa rin. And basically, now, I agree na yung mga sinasabi mo, totoo. By confirming that kind of, test, no? And, siguro, Mr. Chairman, no? Tingin mo ba nagkaroon ng halaga ang buhay mo ngayon? Dahil sa haba ng panahon na nilagay nyo sa kulungan, masasabi mo ba na ang buhay nyo ngayon ay nagkaroon ng halaga? Opo, Your Honor. Okay. Sino pumatay kay Jackson Lee? Ako po, Your Honor. Okay. Hindi nyo alam ang pagkakakilala ng taong si Jackson Lee. Hindi mo kilala. Basta alam mo lamang, Chinese drug lord siya, pero hindi mo alam that he was also involved in the drug shifting and making shabu. Gumagawa sila ng shabu doon sa floating. O ibig sabihin, sa lawa, sa dagat. At na-involve siya doon kay Wen Xiongling. Hindi mo alam yun. No? Opo, Your Honor. Basta't ang alam nyo, yung tatlo, binigay sa inyo, tapos kailangan patayin dahil sa pera. Opo, Your Honor, kasi yun ang subject yun. Okay. Yung perang kanina kasi, hindi ko alam kung natanong na to, pero yung tungkol dun sa pera na binigay sa asawa, kanina, if I remember right, kung naaalala ko, no? So, hinulog sa bangko. Sino naghulog sa bangko? Yung sa iyo ba o yung sa iyo? Bali yung sa akin, sir, pinatabi ko muna sa anak ng asawa ko. Okay. Ang pagkakaalam ko, parang dineposit nila sa bangko muna. So, pagkakaalam mo, dineposit muna nung anak ng asawa mo. Opo. So, meron ka kayang makakausap mo kaya sila record about the bank account na nang hinulog yung 1 milyon? Mahirapan tayo, sir, kasi matakutin din yun, sir, ba? Okay, so thank you so much for that, Tata, no? And siguro, Mr. Chairman, for the meantime, ay na-test na po natin yung credibility ni Tata at I'm satisfied. Thank you so much for that. Okay. Thank you, Congressman Fernandez. So the next to interpolate is Chairman Paduano. You are recognized. Thank you, Chairman. Anyway, yung mga mentioned names ng dalawang witness natin na move na po to invite them to the next hearing. Ito lang po, maiksi lang, no? Isang subject lang. Yung Major Fortaleza. Why I am interested with Major Fortaleza? Because this Major has a case in Bacolod City that was 2003 and he was convicted, no, in a crime of kidnapping with double murder. So, and you mentioned that Fortaleza, dito sa Salaysay, paragraph 3, Tata, you mentioned that number 16, nung papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya. Ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Riena Garma na sa pagkakaalam ko ay taga-CIDG. Tama? Opo, Your Honor. Matatandaan mo pa ba kung sino tong empleyado?
Matagal na po yun, Your Honor. Hindi ko na matandaan po. Pero gaano kalayo sa'yo? Malapit lang. Malapit lang kasi papalabas din po ako. Nasa lubong ko, tumawag yung OD, parang OD yun. Nasa, ano kasi siya, sa labas ng control gate. Patawag si Fortaleza, may dalaw siya. Yung classmate niya, si Karma. Okay. Yun lang ang- Now, Mr. Chairman, why I'm asking this? Because in the affidavit, Tata, though he mentioned about Garma, o former Colonel, Lieutenant Colonel Reyna Garma, ay hindi po may establish na nag-usap kayo, di ba? Narinig mo lang at nakita mo siya. Nung pagkakita mo ba kay Lieutenant Colonel Reyna Garma, saan siya that time? Parang doon sila pumunta sa documents section. Doon pinalabas si Fortaleza. Pinalabas si Fortaleza. Opo. Pero si Garma nakita mo rin doon. Papunta daw, nasa documents na po. Hindi ko nakita, pero... Hindi mo nakita. That's why, Mr. Chairman, I joined the manifestation and the motion of Congressman Pimentel kanina that Major Fortaleza should be invited in the next hearing. Because my initial information, and he's so vital in this investigation, Mr. Chairman, because my initial information, Major Fortaleza is a classmate of Lieutenant Colonel Reyna Garma. Magkaklase po sila sa academy. Now, sa affidavit mo, sinabi mo na habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Ito, ilang beses ba nangyari ito? Bali siya po ang naging timon namin doon, sa amin ng pagkain, kada araw. 3 beses sa isang araw. 3 beses sa isang araw. Opo, inatira kami ng pagkain. Kailan yun nangyari? Yung pagkatapos ng nangyari yung ano. Pagkatapos ng napatay yung 3 insect. Opo. O, sige. Anyway, sabi mo dito, nagbibigay siya ng sigarilyo. Just to test your ano. Because we will, imbitahan din namin si former Major Jimmy Fortaleza. Anong sigarilyo? Marlboro po. Marlboro? Opo. Pula o puti? Pula po. Pula. Ilang kaha? Minsan hindi po. Pieces lang po. Pieces. 4 na piraso. Okay. Now, question. Ito, last na lang. Tata, ikaw kasi nag-mention kay Jimmy Fortaleza. Tata, sino bang nauna sa inyo doon sa penal colony, Davao Penal Colony? Ikaw o si Jimmy Fortaleza? Ako po, Your Ikaw. Honor. Now, si Jimmy Fortaleza, ang pagkakaalam mo, saan siyang galing kolonya? Sa NBP po. MVP. Opo. Natatandaan mo ba kung kailan siya inilipat doon? Taon lang. Parang 2015 yata yun. Hindi ko 2015. Ang nangyari is August 15. Tama? Di ba? August Sa salaysay mo, August 2016. Opo. Okay. 2015 siya nilipat doon. Opo, Your Honor. During the time, nung panahon na yon, mga almost 1 year, nag-uusap ba kayo ni Fortaleza? Bira lang po kasi nalipat po ako ng maximum compound. Okay, so kilala mo ba siya personal talaga? Hindi po. Hindi mo kilala. Ikaw, Andy, kilala mo ba si Jimmy Fortaleza na personal? Hindi po, Your Honor. Hindi. Nakakausap mo ba siya? Minsan lang po. Minsan. Sa buong pagkakataon na nandun siya at kayo sa Davao Penal Colony, minsan mo lang nakakausap. Opo, Your Honor. Okay. Now, again, Mr. Chairman, this needs talaga that kailangan talaga natin na si Fortaleza will be invited in the next hearing dahil yung diretsong link between the two is only Jimmy Fortaleza. Kaya, Mr. Chairman, Tata, again, tatanungin kita, ulitin ko. Hindi mo personal na kilala si Jimmy Fortaleza. Opo. Now, si
si Jimmy Fortaleza ba nakasama doon sa pagplano nyo dito? Yun po ang sa pagkakaalam ko po kasi may instruction sa kanya na yung mga bata dyan, ikaw lang bahala magtingin dyan sa Bartolila pagkatapos ng trabaho. Sino nagsabi sa iyo? Basta narinig ko lang po sa So, usapan. narinig mo lang sa usap-usapan Opo. na ang bilin sa kanya na siya na bahala sa mga bata. Opo, Your Honor. Sa inyong dalawa. Opo, Your Honor. So, si Jimmy Fortaleza, hindi nyo nakasama talaga para pagplanuhan ito. Hindi po. Andy. Please. Hindi po, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chairman, lastly, Mr. Chairman, I just want to establish that yung missing link between Garma and this crime is Jimmy Fortaleza. And ang problema dito is, yung witness natin, si Tata at saka si Andy, never talk to Jimmy Fortaleza with regards to this. So again, Mr. Chairman, I hope on the next hearing, si former Major Jimmy Fortaleza will be present in the next hearing as per motion made by Congressman Johnny Pimentel. Thank you, Mr. Chairman. That's all. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is Congressman Arrogancia. You're recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. Ang aking talong ay itutuon ko kay Leopoldo Ontalan Jr. Leopoldo Ontalan Tan Jr. Tata, matanong ko lang, ikaw ba ang pumili kay Ginoong Fernando Magdadaro dito sa ginawa niyong trabaho sa Davao Penal Colony? Opo, Your Honor. Bakit siya ang napili mo sa dami ng inmates na naroon sa loob? Kasi nakilala ko na po siya na trabaho niya talaga yan. Sa experience niyo ba dalawa, yung ginawa niyong trabaho doon sa tatlong Chinese nationals, nalaman mo bago mangyari yung sa tatlong Chinese nationals, yung trabaho ninyo, may dati na ba kayong ginawang trabaho sa loob ng kulungan? First time pa ho yun. Pakiulit po. Yun pa lang po, yung sa mga Chinese. Yung pa lang po sa loob sa Chinese. Pero ito po bang kalakaran ganito, matagal na po bang nangyayari sa loob ng kulungan? Ang alam ko po sa iba't ibang mga jail po nangyari. Diyan, una po nangyari yan sa amin. Okay. Hindi ka ba natatakot na po pwedeng yung ginawa mong paglabas sa ngayon, hindi ka ba natatakot na baka mamaya yung pamilya mo ay balikan? Natatakot din na naman po. Natatakot ka? So, ibig sabihin, dilabas mo itong nalalaman ninyo na personal yung ginawa kahit na alam mo na ang kapalit ay ang kaligtasan ng iyong pamilya. Hindi ka ba natatakot na ang inilagay mo o ang sinabi mong pangalan ay ang dati nating Pangulo na hindi biro ang laki ng pagkatao ng ating dating Pangulo? Hindi ka natatakot? Hindi na ako, siniwalat ko na yung totoo lang ang sinabi ko. Bago ka nalagay sa kulungan, ano dati ang iyong trabaho? Driver po ako, pamasala ng jeep. Saan pong lugar? Davao po. Sa Davao. Ibig sabihin po, lihitimong taga Davao po kayo. Opo, Your Honor. Ano po ang naging kaso nyo? Bakit po kayo nakulong? RA 9165 po, possession. Sorry po, pakiulit. RA 9165, illegal drugs po, possession. Illegal drugs. Opo. Paano po kayo nagsimula na mapunta sa pagpatay? Unang beses nyo lang po ba itong ginawa, ang pagpatay sa loob ng kulungan? Unang beses lang po kasi gusto ko rin makaalaya po sa pangako nila. So umaasa po kayo na makakalaya po kayo. Opo. Ito pong paglabas ninyo ngayon sa pag-testify o bilang maging witness, may pumigil po ba sa inyo bago po kayo lumabas sa ngayon? Wala po.
wala pong pumigil sa inyo. Wala pong tumawag sa inyo. Wala po. Kusang So, ibig sabihin po, kayo ay talagang voluntaryo na pumupunta po dito. Opo. So, yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Arrogancia. The second to the last to interpolate on the subject matter of extrajudicial killings is Congressman Ron Salo. You're recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, at the outset, allow me to express my heartfelt thanks to the Committee on Human Rights and the Quad Committee and the House leadership for finally the voices and cries from the grave of around 30,000 Filipinos, including foreigners, who were killed or murdered during then President Duterte's bloody war on drugs are being heard. 30,000 families and loved ones who are left behind are still nursing their wounds and are crying for justice. Indeed, there is God who sees everything and will make to account anyone for his or her misdeeds and accords justice to the victims. Mr. Chair, tanong ko po kay Mr. Leopoldo Ontalan Jr., just clarification dahil klarong-klaro po yung kanilang sinumpang salaysay at kailang mga pagwi-witness o pagtitistigo po rito ni Mr. Fernando Magdadaro. Klarong-klaro po yung binabanggit po nila. Clear yung accounts kung paano po yun nangyari. Ngayon, just certain clarifications. Mr. Leopoldo Antalan, Tata, nung binanggit po ninyo, gabi po ito nangyari nung pinatay po ninyo, tama ho ba? Opo, Your Honor. Mga nung oras po yun? Mga bandang alas 7. Alas 7. Masyado alas 7. Pwede mo bang may lahat? Gaano kalaki ba yung selda po, yung Bartolina selda? Maliit lang po. Maliit lang. Pero kasya po kayo doon, 5 po kayo na nandoon, tama ho ba? Opo, pero masikip na kami dahil dito na kami sa may Anidoro, kami dalawa. Ayaw kasi nilang palapit sa amin. Kaya dito kami sa may bandang Anidoro. Open kasi yung... Sa may bandang Inodoro kayong dalawa ni Mr. Fernando Magdaro, pero yung tatlong Chinese na sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Peter Wang ay nandun po, kasama pa rin po ninyo pero nakahiwalay po sila. Opo. Noong mga ganong alas 7 ng gabi, gising po kayo lahat po noon. Tama po ba? O may natutulog na nakahiga? Naghahapunan po sila, kumakain sila. Kami nakatingin lang sa kanila. So kasalukuyan po silang kumakain. Opo. So nung gawin po ninyo yung pagpatay, kasalukuyan po silang kumakain po noon? Hindi, pinatapos muna namin kumain sila po at saka nagsigarilyo ng isang stick tapos yun na. Gaano po katagal yung proseso ng pag-execute po ninyo? Matagal-tagal din po kasi matagal ko pong natumba si Wang kasi malaking tao po. Tsaka maliit lang po yung gamit ko. May bang mga sounds na naganap? Nagsisigawan po sila. So kung nagsisigawan, may nakakarinig po ba rito? May mga nakarinig po, mga kasamahan naming katabi ng silda yung Bartolina. Kasi anim na silda yung Bartolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung ibang mga Bartolina, may mga laman din po na nandoon? Meron din. So sila lang po yung nakakarinig. How about yung mga official po ng colony? Wala po, hindi nila marinig kasi makapal kasi yung Bartolina. Makapal yung Bartolina? Opo. Okay. And nabanggit po ninyo na dito sa pagpatay po ninyo kina Cho Kin Tong, Jackson Lee at Peter Wang, na-convict po kayo? Opo. So ibig sabihin, dumaan din po sa proseso at napatunayan na talagang pinatay po yung tatlo. At kayo po yung pumatay. Bale, nag-plead guilty po kami. Inamin namin. Inamin po ninyo. Dahil po sa pangako nila na tutulungan nila kaming lumabas pagkatapos ng... May manifest, Mr. Chair, that this is what you call judicial notice. Mayroon na pong desisyon ng korte, so klaro na po
na naganap po talaga yung pagpatay at sila nga po talaga yung pumatay. At sila na rin po ay na-convict, kaya klarong-klaro po yon, the truth has already been established na may pinatay po nila yung tatlo and mayroon na pong sentensya and they're currently serving their sentence. So, that's what we call judicial notice. Ngayon, ang tanong ko po, Mr. Untalan, gaano kalayo po yung Bartolina sa investigation section? Malayo po. Nasa labas ng compound. So, after po ninyo na gawin po yung pagpatay, ilang minuto ba umabot po yun? 20 minutes o sobra pa. Mga 20 minutes. And later on, after 20 minutes, mga ilang minuto bago dumating po yung mga opisyal po ng penal colony. Sandali lang po sila. Andyan na kaagad. Nandun na kagad. Opo. Ano po yung una nilang reaksyon? Bali, binuksan nila yung pinaka-main ng pintuan ng Bartolina. Pumasok si Sir Puro at saka si Superintendent Padilla. Si SPO4 Arthur. Wala po. Sino po ulit? Mr. Puro at saka si Superintendent Padilla. Sila pong dalawa yung pumasok. Opo. Opo. Natural ba yon na yung superintendent mismo ang pumapasok kapag may nangyayaring maganyang kaguluhan? O hindi ba oftentimes dahil penal colony, malaking penal colony po yan, sino po yung dapat na unang-unang rumiresponde? Hindi po ba yung mga regular na mga at mababa na nasa posisyon? Guards, penal guards? Pero in this particular case, klaro po, si SPO4, at the same time, yung superintendent mismo ang pumasok po kagad po doon. Tama ho ba? Opo, Your Honor. So, it is also consistent yung binabanggit po ninyo na kinausap po kayo. Kaya, nung nangyari, alam na po nila kagad. Tama ho ba yung ganong pag-isip? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, in-expect na nila na nung pumunta po sila doon, na nagawa nyo na po yung pinapatrabaho nila. Tama ho ba? Opo, Your Honor. Then after that, nung ilabas po kayo, pusasan po kayo, naglalakad po kayo noon. Gaano po kayo kalapit o kalayo kay Superintendent Padilla? Malapit lang po kasi pasunod yung lakad namin papuntang IS. Mga ilang minuto po yan, yung paglalakad na yan. Mula, dahil sabihin po ninyo, medyo malayo po dahil nasa labas. Gaano po kalayo o katagal po yung paglalakad? 25 minutes, 30 minutes, ganyan po. Ganun po katagal po yun. Bago po kami nakalabas ng inner gate, papuntang IS. Aabot po ng mga 25 minutes. Opo. And during those times, kayo lang pong apat na naglalakad. May isang empleyado, si Sir Puro po, at saka siya, kasama ko. So bali apat po kayo lahat. Ilan po? Apat kami, apat. Apat po kayo na naglalakad. Then, narinig po ninyo na tumunog po yung cellphone ni Superintendent Padilla. Base po dito sa salaysay po ninyo sa Section 28 or Paragraph 28, habang naglalakad kami, ilang beses na po itong binasa kanina, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko ang sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Nung pagkapindot, may malala po ba kayo na sinabi si Superintendent Padilla bago nagsalita yung kausap po niya sa cellphone? Wala po. Basta congrats lang siya, narinig ko, congrats. Job well done. So, ulitin po natin ang sinabi dito, nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. So, ang next question ko po dito, of course, dinig po ninyo. Ano po yung sinabi kung mayroon man ni Superintendent Padilla in response dun po sa tawag sa kanya? Bali, naputol na po kasi dumating na kami doon sa opisina ng IS. Sinabi niya sa kasamahan niya na tumawag yung presidente sa akin, nag-congrats. Panghuling tanong, ano po yung reaction po ng Superintendent Padilla nang tawagan po siya ng sabi po ninyo ni Presidente? Parang masayang-masaya siya. Nakita ko sa mukha niya, tumatawa siya. So masayang-masaya po siya. So ibig sabihin, successful yung kanilang
ginawa po na quote-unquote trabaho. Opo, Your Honor. Wala na po akong may tatanong, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Salo. The last to interpolate on the subject matter of extrajudicial killings is the chair of the Committee on Human Rights, Chairman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I just make a manifestation that what I do not believe is that why would more than 20,000, as others have said, 36,000 should be killed? There should not be anyone to be killed just to be able to defeat drugs in this country. Even right now, we still have problems on drugs, Mr. Chair. Ibig sabihin, hindi po nawala ang drug problem natin kahit na pumatay ng 36,000 na tao. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration, seemingly and allegedly, did not only use the policemen to kill, but even use prisoners to kill. So gusto ko lang pong tanungin ang ating dalawang witness na ito kay Mr. Fernando Magdadaro. Kayo po ay nahuli kayo noong December 1, 1999 sa kasong murder at illegal possession of firearms. Bakit po kayo nakasuhan ng murder? Yan po ba ay planted sa inyo o talagang ginawa po ninyo? Yun pong kinaso sa akin, Your Honor. Yun alin? Yun po ang kinaso sa akin, murder at saka yung illegal. Okay, yung ba'y ginawa mo? Opo, Your Honor. Yung ba'y ginawa mo? Yes, Your Honor. Okay. Na merong kang dalang baril at granada. Yung ba ang nabanggit? Opo, Your Honor. Okay. Bago yung ikaw ay nahuli, ano ang trabaho mo? Dati po akong rebel returnist, Your Honor. Dati kang? Rebel returnist po. Rebel returnee. Opo, Your Honor. So, anong klaseng rebelde? Sa white area lang po, Your Honor. Ano yan? White area. Yung po ba yung NPA o ano po yan? Yes po. Ilang taon ka na member ng NPA? Mahigit 5 taon lang po, Your Honor, noon. Saan po kayo nakatira at that time? Agdaw po, Your Honor, Agdaw. Saan? Argao? Opo. Davao. Saan po ang inyong area of responsibility bilang kadre ng NPA? Diyan lang po ako sa white area, Your Honor. Sa Davao City lang po area. Davao City area lamang. Opo. Hanggat nakulong kayo. Opo, Your Honor. Alright. Ito po namang si Mr. Leopoldo Untalan. Untalan Tan. Kayo po ba ay talagang pumapatay? Hindi po. Hindi po Your kayo Honor. pumatay kahit kailan? Naaral po ako, graduate po ako ng Siman. Okay. Nabanggit mo na yung nag-convince sa'yo na pumatay ay kaibigan mo. Opo, Your Honor. Naniniwala kang kaibigan mo nagpapahamak sa'yo? Opo, Your Honor. So hanggang ngayon, kaibigan mo siya. Hindi na po, Your Honor. Yung kaibigan mo is SPO for Nartoles? Opo, Your Honor. Oo. Ayon sa aking ginawang research, si SPO for Nartoles, mukhang mayaman na yata ngayon. Tama ba ako? Opo, Your Honor. Ayon sa ginawa naming research, si Nartoles ba? Nartoles. Tolis lang. Di ba, Lena? Basta't yun. Kilala mo yun, di ba? Ay meron po siyang resort sa Samal. Totoo ba yun? Opo, Your Honor. So, ibig sabihin, maaaring masabi mo na yung ginawa niya, na pinagawa sa inyo, ay nagkaroon din siya ng malaking pera tungkol doon. Ano po? Opo, Your Palagay Honor. nyo? Opo, Your Honor. Siguro, siya rin ang nagbulsa nung dapat ibigay sa inyo. Sapagkat ang sabi niyo sa akin kanina, ang bawat isang napatay ninyo, 1 milyon. Opo, Your So Honor. therefore, 3 milyon ang natanggap nyo bawat isa, correct?
Dalawa lang po ang binigay niya. Hindi, kaya nga, 3 milyon dapat. Correct? Opo, Ang opo, bawat Your isa Honor. sa inyo. Opo, Your Honor. Ang naibigay lang sa inyo, tigi 1 milyon. Opo, Your Honor. Ibig sabihin, yung 4 na milyon nasa kanya. Ano? Opo, Your Honor. Palagay niyo po. At sinabi rin niyo po na yung kaibigan niyo ay merong mga kaibigan na makapangyarihan sa ating pamahalaan. Mr. Tan, tama ho ba? Opo, Your Honor. Nabanggit po ba niya sa inyo sino yung makapangyarihan na kilala niya sa dating administrasyon? Ang boss niya po, Your Honor, Sino po ang boss niya? si Colonel Edelberto Leonardo at si Colonel Roy Lagarma po. Colonel Leonardo na ngayon po ay nasa Napolcom. Polcom po. At sino po yung isa? Roy Lagarma. Colonel, Roy Lagarma po. yung babae, Garma, yung Opo. naking PCSO. Opo, Your Honor. Oo. At nabanggit din po nyo na girlfriend pala si Garma nung... Sino yun? Nartolis. Opo, Your Honor. Oo. Ba't nyo alam yon? Sapagkat kaibigan mo siya. Opo, Your Honor. Yung kaibigan mo siya nagpahamak sa'yo. Ano po? Opo, Your Honor. So naniniwala kang pinahamak ka ng kaibigan mo. Mag-iingat po tayo sa mga kaibigan na nagpapahamak sa atin. Ayun, Narsolis. Alam mo, Nartolis eh. Ngayon, ang sabi mo kay Magdadaro na ginagawa nyo ito sapagkat tinutulungan nyo ang gobyerno ng dating administrasyon. Ganun po ba ang pagkakasabi niya? Opo, Your Honor. Yun ang pagkakasabi mo kay Mr. Magdadaro. Opo. Yung ba ang sabi sa inyo ni Narsolis? Opo. So, ibig sabihin, ang sabi ng SPO for Narsolis, kaya nyo gagawin to sapagkat ito'y ginagawa nyo dahilan sa yun ang utos ng former administration. Opo, Your Honor. Okay, ngayon, naniniwala ba kayo na ang ginawa ninyo ay para sa bayan? Yung ba ang paniwala ninyo na yung na ginawa ninyo ay para sa bayan? Naniniwala ka ba, Mr. Tan? Teka, yun lang ang pagkakataon pumatay. First time mo pumatay. First time mo, di ba? Hindi ka mamamatay tao eh. Hindi tulad po ni Mr. Magdadaro na siya'y kinulong na nakapatay. Ikaw hindi eh. So therefore, naniniwala ka na sinabi na Solis sa'yo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Opo, Your Honor. O dahilan sa merong pabuya na naibibigay sa inyo at kalayaan na naibibigay sa inyo. Sa pagkakaalam ninyo, sino po ang direktor ng Bucor at that time nung kayo ay pumatay ng 3 Chinese? Kilala niyo po ba o alam niyo po ba kung sino ang direktor ng Bucor nung araw? Hindi ko po matandaan. Hindi niyo kilala. Pero na alam niyo kung sino. Hindi niyo lang matandaan ang pangalan. Hindi po namin naalala, Your Honor. So, may kinalaman ba? May kinalaman po ba ang direktor ng Bucor sa pagkakaalam ninyo? Sa ginawa ninyo? Sapagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito. Palagay nyo kaya, sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam. Pero nalalaman nyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa nyo rito, sabi ni Narsolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte. Yes po, Your Honor. Opo, Your Honor. So, sa pagkakarinig ninyo,
Ngayon, kino-confirm nyo sa committee ito, oo, na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kino-confirm ninyo? Opo, Your Honor. Okay. So, yun lang siguro, Mr. Chair, ang nais kong sabihin. At gusto ko rin pong sabihin na sa totoo lang po, ito yung first time ko na talagang makakita ng pumatay. And I would like to say that any administration does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committee ito, nagsasagawa ng investigasyon para gumawa tayo ng magandang batas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Gusto ko ring sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000, collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Mr. Chair, salamat po. Thank you, Chairman Abante. Mr. Chair, 30-second manifestation, please. Just a request Okay, to the the committee. Chair will only entertain manifestations from the members as we all agreed that after this, after lunch, we will shift to another topic for our committee hearing today. So, first to be recognized for his manifestation is Congressman Richard Gomez, and then the last would be Congresswoman Janet Garin. Congressman Gomez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Narinig na natin yung salaysay ng dalawa at more or less nakikita na natin yung picture ng storya. Ngayon, ang gusto ko sana tanungin yung dalawa, no, si Leopoldo Tan and si Magdadaro. Gusto ko lang yung line ng questioning ko ay tungkol dun sa mga irregularities na nangyayari sa loob ng presohan habang kayo ay nandyan. Ang tanong ko lang, una, kay sa inyong dalawa na, no, Mr. Tan and Mr. Magdadaro, ilang taon na ho ba kayo nakakulong sa preso? Ilang taon na ho? 24 taon po, Your Honor. Ilang taon na po? 24. 24, okay. Yes po. Si Mr. Tan? 20 po, 20 years. 20 years. Opo. Ngayon, kasi sinasabi nyo dito na lumapit sa inyo si Narsolis, meron na ipapatrabaho sa inyo na merong basbas sa itaas. Ang tanong ko gawain ba talaga sa loob ng preso ito? Hindi lang sa inyo. Pati dun sa ibang mga preso, gawain ho ba ito? Is this a regular practice pag meron silang gustong patayin? Sige Yun po. lang po nangyari, Your Honor, yung inutusan kami. So, sa pagkakaalam nyo, sa'yo, isang beses pa lang ito nangyari. Yes po, Your Kay Honor. Tantan. Opo, Your Honor. Sa mga kwentuhan mo, sa mga kasama mo sa preso, alam mo ba na merong, pag meron silang gustong patayin sa preso, nag-uutos lang? Opo, Your Honor. So, pag meron gustong bawasan, mag-uutos lang sa mga maghahanap ng preso na meron kakayanan pumatay. Opo, Your Honor. Okay. So, ito lang ini-establish ko, Mr. Chair, no? This kind of practices. Nung pinakita ho sa inyo yung listahan ng 32 Chinese na drug lords, bakit 3 lang yung pinapapatay sa inyo? Pinaliwanag niya po nasa, yun lang lahat ng kalaban ng presidente. Yung lahat ng Chinese 32, pero yung iba, nasa mga jail-jail pa. Nasa ibang lugar, wala dun, hindi nyo kasama. Opo, ang sa inyo, 3 lang dyan ang tatrabahuin nyo. So yung unang 3, ang titirahin nyo. Opo, sa At kung Davao. sakaling may dumating, baka pwedeng sila na yung kasunod. Opo.
Okay. Ngayon, doon sa salaysay ninyo, sinabi nyo kasi na bumisita si Narsolis. Kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal and Prison Farm. Lumabas ho kayo. Opo, Your Honor. Ito ba, regular ba ito nangyayari sa inyo o sa mga ibang preso na pinapalabas? Minsan lang po, Your Honor, pag kilala nila ang mga taong nagpatawag sa amin, ipatawag nila kami sa labas po. Ano ibig sabihin nung ipinatawag? Bisita po, Your Honor. Ang ibig niyo sabihin na pinapalabas kayo ng grounds, pinapalabas kayo sa papunta sa city, paano ho ba itong palabas na ito? Labas ng gate lang po, Your Honor, hindi sa malayo. So outside the prison? Opo, Your Honor. Ibig sabihin sa labas po ng property ng kulungan? Sa labas po ng property ng maximum compound po, Your Honor. Pero sa loob pa rin ng... Yes po, Your Honor. Okay. So, ang sunod is, sinabi nyo kasi na galit sa inyo. Or kayo ang galit sa kanila. Galit ho kayo sa kanila, hindi ho ba? Dahil sa hindi nila binigay yung promises nila sa inyo. Opo, Your Honor. Tama po ba? Ang problema ho kasi nun, alam nila na galit kayo sa kanila. Hindi kaya balikan kayo? Diyos na pong bahala, Your Honor. Okay. Ang isa pa, malapit na matapos, Mr. Chair. Noong sinabi ni Fernando Magdadaro, noong August 10, 2016, kayong dalawa ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreigner area ng Davao Prison and Penal Farm. Anong klaseng surveillance ang ginawa nyo? Paano kayo nagsisurvey? Pwede nyo bang i-explain sa amin kung paano ba yung pag-survey na ginagawa ninyo? Bali, pinipicture namin yung na-mention na pangalan yung tatlong nasa watchlist. Kinukuha nyo ng picture? Pinipicturean muna namin kung sino. Magtanong para talaga makilala ninyo? Opo. Okay. Tapos? Hanggat na picture na po namin lahat. So, lumalabas kayo dun sa selda ninyo? Hindi. Kasi yung sistema dyan, maximum compound, tapos may basketball court. Okay. Barbed wire lang pagitan kasi na foreign ward na yan. Makikita namin sila. So, nakikita nyo tagus-tagusan doon? Opo. Pero pwede kayo magdala ng cellphone para kumuha ng picture? Hindi po picture ng cellphone. Sa mukha po, pinipicture namin. No? Sa memory lang? Opo. Kung magkamali kayo ng papatayan? Sinisiguro naman namin. Pasensya na lang sila, no? Na hindi nakilala. No? Ang isa pa, na gusto ko itanong, Mr. Magdadaro, sinabi mo dito na pinasok ka ng tauhan ng Bucor sa selda, kinapkapan kayo. At ipinalabas na meron silang nakuha na empty sachet ng shabu. Opo, Your Honor. Totoo ba ito o hindi? Totoo po. Totoo na meron nga nakuha na shabu? May nakuha po sa bulsa ko na sachet with residues. Wala na pong laman, may kunti lang na residue po. Ang gusto ko lang humalaman, ito ho ba ginawa para kunyari makalabas kayo dun sa preso ninyo para yung mga in-check makapasok? Kasi nga natakot sila na nung nakita kayo, di ba? Yun na po, Your Honor. Yun ang purpose nun. Opo, Your Honor. So, kunyari, maglagay ka dyan, tataniman natin. Kunyari, huhulihin ka namin at kunyari, meron kami nakuha sa inyo. Tama? Yun na po, Your Honor. O, yun nga. So, these are the irregularities. These are some of the practices, Mr. Chair, na nangyayari sa loob ng selda. So, it is very clear, Mr. Chair, no? And the reason I ask this is because as we craft a law based on this investigation, Mr. Chair, I would like to manifest that those officials, those employees inside the prison cell who will or who would order killings, Mr. Chair, should be given a heavier punishment
and should be given longer prison time. Kasi kung hindi sila mag-uutos doon sa mga nakapreso na, hindi madadagdagan yung kasalanan ng mga taong ito. Thank you, Mr. Chair.